Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Dumating na sa bansa sina Filipino boxers Carlo Paalam at Hergy Bacquiadan pagkatapos makakuha ng ticket sa 2024 Olympic Games sa Paris sa pamamagitan ng Second World Boxing Qualification Tournament na ginanap sa Bangkok, Thailand. Tinalo ni Paalam si Sachin Siwach ng India sa men's 57 kg semifinals habang nanalo sa pamamagitan ng unanimous decision si Bacquiadan laban kay Marielis Iriza ng Venezuela sa women's 75 kg category. Malaki ang pasasalamat ni Paalam sa kanyang mga coaches, teammates at supporters na nagbigay sa kanya ng inspirasyon pagkatapos nagtamo ng injury sa unang Olympic qualifiers noong Marso na panandaliang nahinto ang kanyang pagsasanay. Linahad naman ni Bacquiadan ang kanyang pagkakaba dahil ito ang kanyang unang salang sa qualifying para sa Olympics pagkaraang lumipat siya ng sports mula Vietnam sa boxing. Sa ngayon, may 15 atleta na ang nagkwalipika para sa Paris Games. Ang boxing ang may pinakamalaking delegasyon kung saan 5 ang kwalipikado. Ang nagbabalik na sina Paalam, Nesty Petesio at Yumir Marshall at mga baguhan na sina Bacquiadan at Ira Villegas. Sasamahan sila ng 4 na gymnast na sina Carlos Yulo, Alea Fenigan, Levi Ruevivar at Emma Malabuyo at 3 weightlifters na sina Elrin Ando, John Ceniza at Vanessa Sarno. Kwalipikado din sina Paul Volter, EJ Obiena, rower Joni Delgaco at fencer Sam Katantan. Nakatakda namang lumipad sa Hunyo 22 patungong France ang mga Pilipinong atleta na kwalipikado na sa Olympics para magsanay bago ang pagbubukas ng mismong Olympics na nakatakda sa Hulyo 26. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Hindi pa rin nakakakuha ng panalo ang Alas Pilipinas men's volleyball team pagkatapos matalo laban sa host Bahrain 25-18, 25-23 at 25-20 para formal nang matanggal ang tsansa nitong makakuha ng medalya sa 2024 AVC Challenge Cup na ginanap sa Manama, Bahrain. Una nang natalo ang Alas sa world number 32 at 5th rank sa Asia na China 19-25, 22-25 at 22-25. Dahil sa talo, tinapos ng Pilipinas ang kanilang kampanya sa pool stage na may 0-2 record habang ang China at Bahrain na kapwa may 1-0 record ay kwalipikado ng pumasok sa quarterfinals round. Nanguna para sa Alas si Jao Umandal sa nagawa nitong 9 na puntos habang nag-ambag sina Mark Espejo at Kim Malabunga ng tig 8 puntos bawat isa. Nakagawa din ng 6 na puntos si Jade Disquitado mula sa bench kung saan ipinasok siya sa second at third set. Pinangunahan naman ni Mohamed Abdulia ang Bahrain sa nagawa nitong 15 puntos kung saan 12 dito ay nanggaling sa attacks at 3 puntos mula sa service ace. Nakuha ng tulong si Abdulia mula kina Mohamed Abdullah at Ali Kamis na nakagawa ng 11 puntos bawat isa. Dahil sa talo, mapupunta ang Alas sa classification match kung saan makakatapat nito kung sino ang matatalo sa pagitan ng Indonesia at Qatar. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bigo na namang makapagtapos sa entablado si Filipino pole vaulter EJ Obiena pagkaraang magtapos sa ika-7 pwesto sa 2024 Diamond League Bauhaus Gallen Tournament na ginanap sa Stockholm, Sweden. Nalundag ng 28 anyos na si Obiena ang 5.7 meters sa kanyang ikalawang pagtatangka. Subalit hindi na niya nalagpasan ang 5.85 meters pagkatapos ang 3 pagtatangka. Ang world number 1 at katutubong Sweden na si Mondo Duplantis ang nagwagi sa torneo. Muli,
pagkatapos magrehistro holder na si Duplantis na nalagpasan ang kanyang record sa 6.25 meters, subalit hindi niya ito nalagpasan pagkaraan ng 3 pagtatangka. Nagtapos naman ang mga atleta ng Estados Unidos na sina Sam Kendricks at Casey Lightfoot sa ikalawa at ikatlong pwesto pagkatapos magtapos sa 5.9 meters at 5.8 meters ayon sa pagkakasunod. Kakagaling lamang ni Obiena sa Oslo Business Games kung saan nakuha niya ang silver medal at kung saan din nabali muli ang kanyang pole katulad na nangyari noong Ostrava Golden Spike Tournament. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.